Tanghali na at ang sikat ng araw ay parang naglalagablab sa bubungan ng mga bahay sa barangay San Lorenzo. Ang hangin ay tuyo, amoy alikabok, at ang mga bata naglalaro ng tumbang preso sa kalsada ay pawis na pawis ngunit masaya. Sa gitna ng simpleng katahimikan ng tanghali, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng tambutso. Napalingon halos lahat ng tao sa kalsada. Sa dulo, may isang lalaking nakasakay sa itim na motor, si Berto, ang kilalang mayabang sa buong barangay. Matipuno, maraming tato, naka-shade sky tirik ang araw at may hawak pang sigarilyo habang pinapaharurot ang motor sa makitid na daan. Ay nako, si Berto na naman. Hindi man lang marunong umayos ng ugali. Mga bata, tabi kayo dyan. Tinaboy ng mga nanay ang kanilang mga anak papasok ng bahay. Ngunit si Berto, imbis na makaramdam ng hiya, lalo pang nagyabang. Pinandar pa niya ng malakas ang makina at saka inirib. Parang gustong ipakita sa lahat kung gaano siya kaastig. Oh, ano? Ingay ba? Motor ko to. Walang bawal sa kalsadang to. Natahimik ang mga tao. Wala ni isa ang sumagot. Pero sa kabilang bahay, sa may bakurang may lumang puno ng mangga, may isang matandang lalaking dahan-dahang lumabas, si Lolo Andres. Puting-puti ang buhok nito, payat ngunit matikas, nakasandulang at lumang pantalon, pero may dignidad sa bawat takbang. Ang kanyang mga mata, bagaman may kulubot ang paligid, ay matalim pa rin, parang may tinatagong apoy. Iha, pakiayos naman ang pagmamaneho mo. May mga bata rito. Delikado ang ginagawa mo. Hindi agad sumagot si Berto. Tumigil siya. Bumaba sa motor at tiningnan ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya kay Lolo Andres ay parang sa isang taong walang halaga. Bakit lolo? Kalsada ba ninyo to? Di kung ayaw mo sa ingay, isara mong tenga mo. May ilang kapitbahay na napapailing. Si Aling Bebang ay napabulong. Diyos ko, sana hindi na lumala to. Ngunit parang sinadya ni Berto na manggulo. Nilapitan pa niya si Lolo Andres at ngumisi. Lolo, baka nakakalimutan mo. Panahon na namin ngayon. Huwag mo kaming turuan kung paano mabuhay. Hindi ko kayo tinuturuan, anak. Pinaaalalahanan lang. Ang ingay minsan, hindi sukatan ng tapang. Mabilis ang palitan ng tingin ng mga tao sa paligid. Tahimik pero puno ng tensyon. Alam ng lahat, kapag sinagot mo si Berto, siguradong may mangyayaring gulo. Ngunit kakaiba si Lolo Andres. Hindi siya umatras. Hindi rin siya nagtaas ng boses. Ang kanyang katahimikan ay parang espada. Hindi kailangan sumigaw para maramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Aba, astig ka rin pala, Lolo. Gusto mong magpakabida, ha? Dahan-dahan siyang lumapit hanggang halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Sa tabi, maririnig ang mahinang pag-iyak ng isang batang babae, si Luna, apo ni Lolo Andres. Hawak niya ang laylayan ng t-shirt ng kanyang lolo. Nagtatago sa likod. Lolo, uwi na tayo. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, apo. Ang taong maingay, madalas, yan ang pinaka natatakot sa katahimikan. Nagpantig ang tenga ni Berto. Napahiyang parang tinamaan ng karayom sa loob ng dibdib. Dahil doon ay lalo siyang nagalit. Ganun ha? Gusto mo bang subukan kung sino ang tatakot ngayon? Isang malakas na sipa sa lata ang ginawa ni Berto at tumilapon ito sa tabi ng mga bata. Napasigaw ang ilan at may mga lalaking lumapit para umawat. Ngunit pinigilan ni Lolo Andres. Hayaan niyo lang, hindi ko siya sinasaktan. May mga bagay na hindi kailangang labanan ng galit. Tumikim si Berto sabay tawa ng malakas. Ang yabang mo, Lolo. Gusto mo ba magpatigasan tayo? Kung tunay kang lalaki,
Lumaban ka! Ngunit ang sumunod na sagot ng matanda ay kalmadong kalmado. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat. Iho, tandaan mo to. Ang tunay na malakas, marunong gumalang. Ang tunay na lalaki, hindi kailangang manakit para patunayan ang sarili. Tumigil si Berto, sandaling natahimik. Ngunit sa loob niya, umuusok ang pride. Hindi siya sanay pinagsasabihan, lalo na sa harap ng maraming mga tao na nakakakita. Lolo, huwag mo akong pagsasabihan sa harap ng madla. Gusto mo ba magkaalaman tayo ngayon? Tumayo ng diretso si Lolo Andres. Tinanggal ang sombrerong nakapatong sa kanyang ulo, tsaka tumingin ng diretso kay Berto. Ang mga mata niya, malamig, ngunit may apoy. 3 segundo lang ang kailangan ko, anak. Kung gusto mo ng laban, ibibigay ko. Pero pag-isipan mo muna, kasi baka pagsisihan mo. Nagtawa na ng ilang kabataang nakapalibot. 3 segundo daw? Baka 3 segundo, bagsak na si Lolo! Sigaw ng isa. Ngunit walang halong takot sa mukha ni Lolo Andres. Kalmado lang, tila alam niya na ang mangyayari. Ang mga kamay niya bagyang nakatiklop sa likod. Ang posisyon ng katawan, balanse, matatag, parang sinanay sa disiplina ng maraming taon. Habang patuloy ang asaran at tawanan ng mga tambay, naramdaman ni Berto na unti-unti siyang naiipit sa sariling yabang. Hindi na ito simpleng argumento. Pride na ang nakataya. Sige, 3 segundo raw ha. Subukan natin tanda. Baka ako pa magturo sa iyo kung paano lumaban. Umalingaw-ngaw ang tawanan. Ngunit sa likod ng katahimikan, mararamdaman ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa 2 lalaki. Ang mayabang na kabataan at ang tahimik na matanda. Ang araw ay tila tumigil sa paggalaw. At sa gitna ng mainit na simoy ng tanghali, naramdaman ng buong barangay na may isang tagpong hindi nila malilimutan sa kanilang buong buhay. Mabigat ang hangin. Walang nagsasalita. Ang mga mata ng tao ay nakatutok kina Berto at Lolo Andres. 2 henerasyon, 2 uri ng lakas. Magkatapat sa gitna ng kalsada. Ang araw ay tumatama sa alikabok. Naglalaro sa pagitan nila na parabang ito na ang pinakahihintay ng buong barangay. Ang banggaan ng mayabang at ng marangal. Sige Lolo, 3 segundo diba? Simulan na natin! Itinapon ni Berto ang kanyang shade sa lupa. Tumikhim at tinutok ang kamao sa hangin. Tumatak ang tunog ng pagyapak niya sa semento. Lahat ay nakahinto. Ang mga bata, ang mga nanay sa bintana, pati ang aso sa tabi ng kalsada ay tahimik. Ngunit si Lolo Andres, kalmado lang, hindi gumagalaw. Nakatayo lang, nakapamaywang, parang bantayog ng katahimikan. Nako, Lolo Andres, wag na po, baka madisgrasya pa kayo. Ngunit hindi siya sumagot. Ang mga mata ni Lolo Andres ay nakapako kay Berto. At sa isip niya, bumalik ang mga alaala. Ang sigaw ng gyera, ang tunog ng baril, ang amoy ng alikabok sa Mindanao noong dekada 60. Hindi niya gustong lumaban, pero marunong siyang lumaban kung kinakailangan. Tandaan mo iho, minsan, ang tunay na laban ay yung hindi mo pinili. Ngunit hindi nakinig si Berto. Sumugod siya, galit na galit. Ang kamao niya, mabilis, diretso sa mukha ng matanda. 1 segundo, ngunit bago pa man dumampi ang kamao, isang maliit na galaw mula kay Lolo Andres, isang hakbang pakaliwa, sabay hila sa braso ni Berto at pihit ng katawan. Isang mabilis na galaw, parang sayaw, parang sinanay ang bawat kilos at bawat paghinga. 2 segundo. Si Berto biglang napatigil, nawalan ng balanse, bumagsak sa tuhod at bago pa siya makabawi, isang mabilis na sipa sa likod ng tuhod sabay tulak sa balikat.
Sa 3 segundo, bumagsak na si Berto sa lupa. Aray! Aray ko! Anong ginawa mo? Napatahimik ang lahat. Walang nagsalita. Ang mga mata ng mga tao ay nanlaki. Parang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang 80 anyos na matanda, nakatayo pa rin. Walang galos, walang hingal. Habang si Berto, nakahandusay. Hawak ang braso at ang tuhod at nagulat sa bilis ng lahat ng pangyayari. Iha, hindi ko ginawa to para ipahiya ka. Ginawa ko lang para matuto kang makinig. Ang tinig ni Lolo Andres ay mababa, pero ramdam ng lahat ang bigat nito. Walang yabang, walang pananakot. Kalmado lang, pero puno ng otoridad. Parang tinig ng isang ama na pinagsasabihan ang anak na nagkamali. Diyos ko, Lolo Andres, 3 segundo lang talaga, sabi ni Aling Bebang. Nagpalakpakan ng ilang nanonood. Ang iba'y natulala pa rin. Ang mga bata, kumapit sa kanilang mga magulang. Si Luna, ang apo ni Lolo, tumakbo palapit at niyakap ang kanyang lolo. Lolo, akala ko po nasaktan ka niya. Huwag kang matakot, apo. Hindi ko kailangang saktan ang kahit sino. Ang bawat galaw ay para lamang ipagtanggol, hindi para manakit. Sa lupa, dahan-dahang bumangon si Berto. Nanginginig, hindi sa sakit, kundi sa labis-labis na hiya. Ang mga taong dati niyang pinagmamalakihan, ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang batang nagkasala. Paano mo nagawa yun? Ngumiti lang si Lolo Andres. Ang mga mata niya ay parang nakatingin hindi sa kasalukuyan, kundi sa malayong nakaraan. Maraming taon akong sundalo, iho. Marami akong laban na pinasok. Pero natutunan ko, ang pinakamahirap na labanan ay yung laban sa sarili mong yabang. Dahil doon ay napatungo si Berto. Walang masabi. Sa paligid, maririnig ang bulungan ng mga tao. Grabe, Lolo Andres, dati pala siyang sundalo. 3 segundo lang, pare, parang pelikula, sabi ng mga taong nakapanood sa eksena. Ngunit sa gitna ng mga bulong at tingin, tumalikod si Lolo Andres. Hinawakan ang kamay ng kanyang apo at nagsimulang maglakad paalis. Habang naglalakad, maririnig ang mahina niyang tinig. Tila aral na iniwan sa hangin. Ang respeto, hindi mo makukuha sa pananakot. Kailangan mo tong buuin sa loob, hindi sa kamao. Si Berto naiwan sa gitna ng kalsada. Dahan-dahan siyang napaupo. Tinitingnan ng kanyang mga kamay. Mga kamay na dati ginagamit sa pananakit, sa pagmamalaki. Ngayon, parang biglang wala ng halaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano siya kaliit sa harap ng isang taong marunong magtimpit. 3 segundo lang, pero parang habang buhay ang leksyon. Bulong ni Berto sa kanyang sarili. Lumapit ang ilang kabarkada niya. Pilit siyang inaalo. Tol, ayos ka lang? Ngunit hindi na siya sumagot. Tahimik lang siyang tumingin sa direksyon ni Lolo Andres na unti-unting naglalaho sa liwanag ng araw. Sa dulo ng kalsada, sumiklab muli ang araw. Maliwanag, mainit, ngunit tila may dalang bagong simula. Ang buong barangay ay may natutunan ngayong araw na ang tunay na lakas hindi kailanman nasusukat sa edad, sa katawan o sa yabang, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili sa oras ng galit. At mula noon, naging alamat si Lolo Andres sa buong lugar. Ang matandang tumapos ng laban sa loob ng 3 segundo. Pero nagturo ng aral na tatagal ng habang buhay. Lumipas ang 3 araw mula na maganap ang 3 segundong laban. Pero sa buong barangay San Lorenzo, parang hindi pa rin tumigil ang usapan. Sa bawat kanto, tindahan at barberya, ang kwento ni Lolo Andres at Berto ang paksa. Grabe, 3 segundo lang talaga. Akala ko matanda na, pero parang sundalo. Si Berto,
Tahimik na ngayon pare, parang binuhusan ng malamig na tubig. Iyon ang usapan ng mga tao. At totoo nga, mula noon, hindi na nakita si Berto na nagyayabang. Wala nang malakas na tunog ng motor. Wala na rin ng sigaw at tawa sa kalsada. Isang gabi, sa loob ng kanyang maliit na bahay, tahimik si Berto. Nakahiga siya sa lumang sofa, nakatingin sa kisame. Naaalala na niya pa rin ang eksenang iyon. Ang malamig na titig ni Lolo Andres, ang bilis ng galaw at ang sakit ng pagkahulog. Ngunit higit sa lahat, naaalala niya ang sinabi ng matanda. Ang tunay na lakas ay marunong gumalang. Gumalang? Ako? Kailan ko ba yun nagawa? Bulong ni Berto sa kanyang sarili. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng hiya. Mula pagkabata, sanay siyang lumaban. Walang tumuturo sa kanya ng respeto o kababaang loob. Lumaki siyang nag-iisa. Palaging inuutusan, palaging binabaliwala. Kaya nang matutong manindigan, naging matigas siya. Sobrang tigas. Hanggang sa nakalimutan niyang maramdaman. Ngayon lang siya natahimik. Ngayon lang niya naramdaman kung gaano siya naging mali. Samantala, kinabukasan ng umaga, habang tahimik pa ang paligid, lumabas siya ng bahay. Bitbit ang isang plastik na may pandesal at kape. Tinungo niya ang bahay ni Lolo Andres. Hindi niya alam kung tatanggapin siya ng matanda. Pero kailangan niyang subukan. Pagdating niya, nakita niyang si Lolo ay nagwawalis sa harap ng bahay. Maaliwalas sa mukha nito. Kalmado, parang walang anumang nangyari. Lolo? Tawag ni Berto. Napalingon ang matanda. Napatigil sa pagwawalis. Pero walang bakas ng galit sa mukha. Ngumiti pa ito ng marahan. Berto, maaga ka ah. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Lolo. Pasensya na po sa nagawa ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Lasing ako sa yabang at gusto ko lang mapansin ng mga tao. Pero mali. Mali pala lahat ng yun. Natahimik si Lolo Andres. Nakikinig lang habang patuloy sa pagwawalis. Bawat salita ni Berto ay parang piraso ng bigat na unti-unting binababa mula sa kanyang dibdib. Nung binagsak niyo po ako, Lolo, parang hindi lang katawan ko yung bumagsak. Parang yung sarili kong pagkatao. At doon ko po na-realize, ang tagal ko nang walang respeto. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili ko. Huminto si Lolo Andres. Tinungo niya si Berto at marahang tinapik sa balikat. Ang mahalaga, natutunan mo na ngayon. Lahat ng tao nagkakamali, anak. Pero ang tunay na malakas ay yung marunong umamin at bumangon. Napayuko si Berto. Hindi niya alam kung maiyak ba siya o matatawa sa hiya. Lolo, pwede po ba akong bumawi? Kahit anong trabaho dito sa bahay niyo, gagawin ko. Gusto kong makabawi kahit papaano. Wala kang kailangang bayaran, Berto. Pero kung gusto mong tumulong, hindi ko naman tatanggihan. May lilinisin pa ako sa likod. Baka gusto mong simulan dyan. Ngumiti si Berto. Unang beses sa matagal na panahon na totoo ang kanyang ngiti. Agad niyang kinuha ang walis at sabay silang nagtrabaho. Tahimik lang silang dalawa, pero ang bawat galaw ay puno ng respeto. Habang naglilinis, napansin ni Berto ang lumang medalya na nakasabit sa pader ng bahay ni Lolo Andres. Lolo, ano to? Medalya niyo po? Oo, nakuha ko yan noong kabataan ko sa serbisyo sa bayan. Pero mas pinagmamalaki ko, hindi yung ginto, kundi yung aral na dala nito. Ano pong aral yun? Na ang digmaan, hindi natatapos sa labas. Nasa loob din natin yan. Laban sa galit, sa takot, at sa yabang. Kapag tinalo mo yung tatlo,
Doon ka lang tunay na panalo. Tumango si Berto. Ang bawat salita ng matanda ay parang martilyo sa bakal na puso niyang matagal nang malamig. Ngayon, unti-unti itong muling binubuo. Lumipas sa mga araw at palaging makikita si Berto sa bahay ni Lolo Andres. Minsan ay nag-aayos ng bubong. Minsan, nagdidilig ng halaman. Minsan naman ay nagdadala ng pagkain. Unti-unti siyang nagbago. Isang gabi, habang nagkakape silang dalawa sa balkonahe, tahimik lang ang paligid. May iilang alitap-tap at malamig ang hangin. Lolo, alam nyo, dati gusto kong maging kilala. Pero ngayon, gusto ko na lang maging kapakay-pakinabang. Hindi masamang mangarap, maging kilala. Ang masama lang ay kung nakakalimutan mo kung sino ka habang ginagawa mo yun, anak. Tumingala si Berto sa langit, tahimik. Parang ngayon lang niya nakita kung gaano kaganda ang mga bituin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, tahimik ang isip niya. Walang yabang, walang galit. Tanging kapayapaan lamang. Salamat, Lolo. Hindi niyo lang ako tinuruang lumaban. Tinuruan niyo din po ako magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili ko. Dahil doon ay napangiti si Lolo Andres. Pinatong ang kamay sa balikat ng binata. Hindi ko tinuruan ang puso mo, Berto. Ikaw yon. Ang ginawa ko lang, pinaalala sa iyo kung nasaan na matagal mo nang nalimutan. At sa gabing iyon, ang dating mayabang na si Berto ay tuluyang nagbago. Ang dating palasigaw, ngayoy marunong makinig. Ang dating mapagmataas, ngayoy marunong yumuko. At sa bawat takbang niya kinabukasan, dala niya ang aral ng isang matanda na tumapos ng laban. Hindi para manalo, kundi para magturo. Mabilis lumipas ang mga buwan. Sa barangay San Lorenzo, ang dating mga bulong-bulungan tungkol kay Berto ay napalitan ng papuri. Ang dating basagulero at mayabang na kapitbahay, ngayon nakikita sa mga proyekto ng barangay. Nag-aayos ng mga kalsada, tumutulong maglinis ng kanal. At minsan pa ay nag-aabot ng pagkain sa mga batang naglalaro sa kalye. Ngayon, may bagong Berto. Tahimik, marangal, at palangiti. Hindi na siya sinisigawan ng mga tao. Bagkus, binabati na siya ng may paggalang. Oy Berto, ang sipag mo ngayon ah. Iba ka na ngayon pare. Dati ang ingay mo lang. Si Lolo Andres talaga. May ginawang himala sa'yo. Sabi ng mga tao. Ngumiti lang siya sa bawat papuri. Pero sa loob ng puso niya, alam niyang hindi himala ang nangyari, kundi pagbabago na galing sa loob. At ang nagmulat sa kanya ay isang matandang may mapayapang titig at pusong hindi natitinag. Isang araw, habang nag-aayos siya ng lumang poste ng ilaw sa tapat ng barangay hall, lumapit ang kapitan. Berto, magandang umaga. Alam mo, napansin ko ang pagbabago mo nitong mga nakaraang buwan. Malaki ang naitulong mo sa mga proyekto natin dito. Wala yun, Kap. Gusto ko lang makatulong kahit papaano. Hindi, Berto. Malaki to. At gusto sana naming gawing barangay tanod ka. Kung papayag ka, gusto naming ikaw ang mamuno sa mga kabataang tanod. Napatigil si Berto. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang dating kinatatakutan, ngayoy pinagkakatiwalaan. Kap, ako? Tanod? Bakit hindi? Wala nang mas nakakaintindi sa kapayapaan, kundi yung taong minsang namuhay sa gulo. Tanggapin mo na, Berto. Ikaw na ngayon ang ehemplo dito. Hindi niya napigilang mapangiti. Tumango siya. Habang sa likod ng isip, nakita niya ang mukha ni Lolo Andres. Nakangiti rin. Parang isang amang proud sa anak. Kinagabihan, agad niyang pinuntahan si Lolo Andres sa bahay nito. May dala siyang simpleng regalo. Isang kahon ng kape at pandesal. Pareho ng dilala niya noong unang araw ng kanyang paghingi ng tawad.
Lolo, may magandang balita po ako. Ah, anong balita yan, iho? Ginawa po akong tanod ng barangay. Ako na raw pang mamumuno sa mga kabataang tanod. Ngumiti si Lolo Andres, sabay tahimik na naupo. Kinuha niya ang tasa ng kape at humigop. Iyan ang bunga ng kababaang loob, anak. Kapag natutunan mong yumuko, doon ka itinataas ng pagkakataon. Umpo rin si Berto sa harap ng matanda. Tahimik silang nagkape habang pinapanood ang dapit hapon. Ang langit ay kulay kahel at ang hangin ay may dalang malamig na amoy ng kapayapaan. Lolo, hindi ko po makakamito kung hindi dahil sa inyo. Hindi, Berto. Ikaw pa rin ang dahilan. Ako lang ang paalala. Ikaw ang gumawa ng hakbang. Tandaan mo, ang lakas na may kababaang loob ay hindi kayang talunin ni numan. Napayuko si Berto. May bagyang ngiti sa labi. Sa loob-loob niya, alam niyang iyon na ang pinakamagandang papuri na natanggap niya sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang itinalaga si Berto bilang tanod leader. Sa unang pagkakataon, nakasuot siya ng uniforme. Maayos, malinis at may nakasulat sa dibdib. Berto de la Cruz, Barangay Tanod. Habang nakatayo siya sa harap ng mga kabataan, nagbigay siya ng maikling pananalita. Hindi siya sanay magsalita sa maraming tao. Pero ngayon, puno ng tiwala ang kanyang tinig. Mga kabarangay, dati, kilala niyo ako bilang pasaway. Yabang lang ang dala ko noon. Pero natutunan ko, walang saysay ang lakas kung wala kang respeto. Kaya ngayon, yung lakas ko, gusto kong gamitin para protektahan, hindi para manakot. Palakpakan ang lahat. Ngumiti si Kapitan at nakitang pumapalakpak din sa likod si Lolo Andres. Tahimik lang, ngunit kita ang tuwa sa kanyang mga mata. Habang lumalakad si Berto pauwi matapos ang seremonya, napansin niyang may dalawang binatilyong nag-aaway sa kalsada. Noon, baka sumali pa siya sa gulo. Pero ngayon, iba na siya. Lumapit siya, mahinahon. Hoy, ano yan? Gusto niyo bang malaman kung sino ang tunay na malakas? Napatigil ang dalawa. Tahimik. Hinintay nila ang susunod niyang sasabihin. Ang tunay na malakas, marunong kumalma. Hindi yung marunong sumuntok. Nagkatinginan ang dalawang binatilyo. Sabay parehong tumungo. Binitawan ang isa't isa at sabay nagpasalamat kay Berto. Habang papalayo siya, narinig niya ang bulong ng isa. Si Kuya Berto, iba na talaga. Ang astig. Dahil doon ay napangiti si Berto. Ngayon, alam niyang hindi lang siya nagbago. May mga nagbabago na rin dahil sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang pauwi, dumaan siya sa bahay ni Lolo Andres. Nakita niya nakaupo ang matanda sa balkonahe at nakatanaw sa buwan. Lolo, may mga bata nag-aaway kanina, pero napigilan ko na. Walang nasaktan. Aba, magaling. Iyan ang tunay na tanod. Tagapangalaga ng kapayapaan, hindi tagapag-umpisa ng gulo. Ngumiti si Berto. Umupo sa tabi ni Lolo Andres. Tahimik silang tumitig sa buwan. Ang mga kuliglig ay kumakanta at ang gabi ay tila payapa. Lolo, alam niyo po, dati gusto kong makilala dahil sa tapang ko. Ngayon, gusto kong makilala dahil sa kabaitan ko. Kung ganyan kang mag-isip, anak, hindi mo na kailangang magpakilala. Ang mabuting gawa mo na mismo ang magpapakilala sa'yo. Tumango si Berto. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang totoo siyang may lugar sa mundo. Hindi bilang siga, kundi bilang haligi ng komunidad. At sa katahimikan ng gabi, habang magkatabi silang dalawa, tila nagpatuloy ang aral ng buhay. Ang kwento ng isang matandang marunong magpatawad at ng isang binatang natutong yumuko para matutong tumindig muli. Kayo,
Ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.